Bakit nga ba hindi pinagawa ng bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa? Isang tanong na sumabog sa social media matapos ipakita ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho ang simpleng pamumuhay ni Eman sa probinsya. Habang milyon-milyon ang tinitirhan ng pamilya Pacquiao sa General Santos, Makati at Maynila, ipinakita ng kamera ang lumang dingding, kahoy na sahig, at halos tagpi-tagping bubong ng bahay ni Eman Bacosa Pacquiao. At dito nagsimula ang ingay. Anak siya ni Manny? Bakit ganyan ang bahay? Yan ang paulit-ulit na tanong ng netizens. May halong awa, may halong galit, may halong pagkadismaya. Sa isang panig may mga nagsasabing, baka naman may dahilan si Manny, baka di pa niya naaayos lahat. Pero sa kabilang banda may mga nagsasabi, kung kayang mag-donate ni Manny ng milyon sa ibang tao, bakit hindi niya pinagawa ng bahay ang sarili niyang anak? At sa gitna ng lahat ng ito, si Eman, tahimik lang, pero ramdam mo sa mga mata niya ang bigat ng mga tanong na iyon. Lumaki si Eman sa Antipas, North Cotabato. Sa isang maliit na bahay sa tabi ng palayan, kasama lang ang ina niyang si Joanna Rose Bacosa. Hindi siya lumaki na may bodyguards, hindi siya lumaki na may mga sports cars or imported shoes. Ang tanging kayamanan niya, pangalan. Ang apelidong Pacquiao. Pero kahit iyon, hindi niya agad nakuha. Matagal niyang pinangarap na makilala bilang anak ni Manny. Araw-araw habang nakikita niya sa TV ang mga laban ni Pacman, tahimik niyang iniisip, tatay ko yan, pero hindi niya ako kilala. Masakit, di ba? At ngayong lumabas na sa publiko, masakit pa rin, pero sa ibang paraan. Kasi nung pinakita ng KMJS ang bahay ni Eman, parang binuksan ang pinto ng isang mas malalim na kwento. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung paano hinaharap ng isang anak ang katotohanan na minsan, kahit gaano kayaman ang ama mo, hindi mo pa rin maramdaman ang yaman na iyon. Sa panayam, sinabi ni Eman na hindi ko hinahanap ang pera, ang gusto ko lang makilala ako bilang anak. Pero alam nating lahat, ang mga netizens, iba magbasa ng ganitong kwento. Ang nakikita nila, isang anak ng multi-billionaire nakatira sa bahay na halos gawa sa kahoy. May mga nagkomento pa, kung totoo talagang ama niya si Manny, bakit parang hindi niya inalagaan? Puro donasyon sa ibang tao pero sa anak, wala? Hindi ba dapat may mansion na rin to? At doon nga lumaki ang usapan, mula sa simpleng feature sa KMJS, naging national debate. May mga sumang-ayon kay Manny, may mga nagdepensa, pero mas marami ang nagtatanong, bakit parang walang equity ang pagmamahal? Bakit parang mas madali pang tumulong sa ibang tao kaysa sa sariling dugo? Ngunit bago tayo maghusga, kailangan nating balikan ang timeline. Ayon sa mga ulat, nagkakilala sina Manny at Joanna Rose Bacosa noong 2003. Naging malapit, nagkaroon ng relasyon at doon ipinanganak si Eman. Ngunit habang lumalaki ang bata, lumayo rin ang komunikasyon. Hindi naging simple, may mga legal issues noon, may demandahan, may pride, may galit. Hanggang sa unti-unti, lumipas ang panahon, lumaki si Eman na walang amang kilala. Ang tanging alam niya may ama siyang haligi ng Pilipinas, pero malayo. At kahit ganon, hindi siya nagtanim ng galit. Ang gusto lang niya, maramdaman ang yakap ng ama. At noong 2025, sa unang pagkakataon, nagkita silang muli. Doon sa KMJS episode na yon, makikita mong nanginginig ang boses ni Eman habang sinasabi, 10 years kaming di nagkita. Nang makita ko siya ulit, pinigilan ko yung luha ko. Maraming nanood, maraming naiyak. Pero pagkatapos ng emotional na reunion, ito ang tanong ng marami. Ngayon na kinikilala na siya, bakit hindi pa rin niya pinagawa ng bahay? Ang totoo, wala pang malinaw na sagot si Manny. Sa ilang panayam, sinabi niyang inaayos pa nila ang lahat, legal man o personal. At baka raw gusto rin ni Eman na patunayan muna ang sarili niya. Pero sa mata ng publiko, parang mabagal ang galaw. Parang may kulang. At yung kulang na yon, doon sumisingit ang chismis. May mga nagsasabi, baka raw hindi pa tanggap ng buong pamilya Pacquiao. May iba namang nagsasabi, baka raw ayaw ni Manny na ma-misinterpret ng publiko na pera lang ang habol. May ilan ding nagsasabi, baka ayaw mismo ni Eman na tumira sa bahay na hindi niya pinagpaguran. Pero kahit ano paman, ang mga larawan ay nagsasalita. Ang bahay, simple, kahoy, may kortinang lumang tela.
Ang sahig, may mga bitak. At sa gitna nito, si Eman, nakaupo, nakangiti, proud. Sabi niya, dito ako lumaki, dito ako natutong magtiis. At yan ang naging dahilan kung bakit lalo siyang minahal ng mga manonood. Dahil sa panahon ng mga fake story at scripted reality, eto si Eman, totoo, tahimik, totoo ang kwento. Pero totoo rin, hindi mo maiiwasan ang mga kumukulo sa komento. May nagsabing, kung ako si Manny, kahit maliit lang, bibigyan ko ng bahay. May sumagot naman, baka nga ayaw ni Eman. Hindi lahat ng anak gusto ng limelight. Hanggang sa naging issue na talaga ito sa social media, may nagsimula pang #bahay ni Eman. Lahat gustong magbigay ng opinyon, lahat gusto maging tagapagtanggol o tagapuna. At kung titingnan mo ng malalim, parang simbolo na rin yung bahay ni Eman ng realidad ng maraming Pilipino. Yung mayaman ang ama, pero hindi mo nararamdaman ang yaman. Yung kompleto sa pera, pero kulang sa presensya. At doon mo makikita kung gaano kabigat ang pangalan ni Pacquiao dahil kahit gusto ni Eman maging sarili niya, laging may anino ng ama sa likod. Sa ilang clips, makikita mong tinuturuan siya ng boxing coach. Malinis ang suntok, mabilis ang footwork, pero sa bawat galaw parang may laman. Parang bawat suntok ay may tanong, sapat na ba akong maging anak mo ngayon? At habang tumatakbo ang mga araw, dumarami ang mga taong humahanga sa kanya hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa ugali at tibay ng loob. Si Eman Bacosa Pacquiao, ang anak na ayaw sumakay sa pangalan ng ama. Pero kahit ganon, hindi maiiwasang iugnay siya rito. At sa isyong ito, ang bahay, naging simbolo rin ng pagitan nilang mag-ama. Hindi ito usapin lang ng bubong at pader. Ito ay usapin ng pagkalinga, pride at panahon. Kasi minsan, ang hindi mo maibigay na bahay napupunan ng yakap. Pero minsan din, kahit niyakap mo kapag may nakakita sa bahay na ganon, ibang kwento ang nabubuo. Marami ring nagsabing baka raw gusto ni Manny na si Eman mismo ang magpatayo ng bahay mula sa sarili niyang tagumpay sa boxing, parang legacy. Na baka raw gusto niyang maranasan ni Eman yung hirap na naranasan niya noon. At may punto rin doon. Kasi si Manny hindi naman ipinanganak na mayaman. Galing din siya sa putikan, nagbenta ng tinapay, natulog sa lansangan. Baka nga gusto lang niyang maranasan din ni Eman kung paano magsimula sa wala. Pero ang problema, hindi ganun kadaling ipaliwanag yan sa social media. Sa mata ng publiko, simple lang. May anak, walang bahay, mali. At doon pumapasok ang power ng perception. Habang tumatagal, nagiging mas malalim ang diskusyon. Hindi lang ito tungkol sa bakit walang bahay, kundi tungkol sa paano mo sinusukat ang pagiging ama. Sapat ba ang pera? Sapat ba ang apelyido? Or kailangan mong iparamdam sa bawat kilos na anak kita, mahal kita? At kung pera lang ang basehan, hindi ba't kulang pa rin kung hindi mo nararamdaman yung presensya? Sa huli, tahimik lang si Eman. Hindi siya nagsalita laban sa ama. Ang sabi niya, wala akong hinanakit. Masaya ako na kinilala niya ako. Simple, diretso, pero mabigat. Dahil sa likod ng mga salita, ramdam mong may sugat pa ring unti-unting naghihilom. At sa bawat interview, nakikita mong hindi niya ginagamit ang pangalan para sumikat. Ang gusto niya kilalanin dahil sa sariling sipag. Maraming netizens ang nagsabing baka nga si Eman na ang true heir ng puso ni Manny. Dahil tahimik, mapagmahal, marunong magpatawad. At sa panahon ngayon na puro ingay at drama, minsan yung mga ganitong kwento ang mas tumatama. Kung tatanungin mo bakit nga ba hindi siya pinagawa ng bahay? Baka dahil gusto ni Manny na unti-unti, hindi biglaan. Baka dahil gusto niyang maranasan ni Eman ang proseso, hindi lang ang resulta. O baka dahil minsan, ang pinakamagandang tahanan ay hindi gawa sa semento, kundi sa muling pagkikita, sa muling yakapan, at sa pagkakataong marinig mong, anak kita, mahal kita. Pero para sa mga netizen, hindi ganun kadali ang intindihin yan. Sa social media, mabilis ang mata, mabagal ang puso. Lahat gusto ng sagot agad. Lahat gusto ng justice kahit sa mga simpleng larawan. At hanggang hindi nakikita ng mga tao si Eman sa bagong bahay, mananatiling buhay ang tanong, bakit hindi pinagawa ng bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa? Isang tanong na may halong panghuhusga pero puno rin ng pag-asa. Dahil sa bawat kwento ng isang anak na naghihintay ng pagmamahal, may isang bansang nakakakita ng sarili nila. At siguro, yan ang dahilan kung bakit viral ang kwento ni Eman.
Hindi lang siya anak ng boksingero, anak siya ng realidad. Na minsan, kahit mayaman ka, kulang ka pa rin. At minsan, kahit mahirap ka, buo ka naman sa puso. At sa huli, baka hindi bahay ang kailangan ni Eman. Baka panahon lang. At baka sa tamang panahon, hindi lang bahay ang maibigay sa kanya, kundi ang tunay na tahanan ng pagmamahal ng isang ama. At habang unti-unting natatapos ang kwento, may naiwan na tanong sa hangin, isang tanong na walang simpleng sagot. Kasi sa katotohanan, hindi lang bahay ang sukatan ng pagmamahal, pero hindi rin ito pwedeng baliwalain, lalo na kung galing sa isang ama na kayang magpatayo ng simbahan, magbigay ng milyon sa nangangailangan, at magtayo ng mansyon sa bawat syudad. Kaya sa mata ng karamihan, parang imposibleng hindi niya kayang magpatayo ng isang maliit na tahanan para sa sariling anak. Pero siguro hindi iyon ang punto ni Manny. Siguro hindi iyon ang ibig niyang ipahiwatig. Kasi minsan ang mga taong galing sa hirap may kakaibang paniniwala sa pagsisimula. Ayaw nilang ibigay agad ang lahat. Gusto nilang makita kung paano ka lalaban, paano ka tatayo sa sarili mong paa. At doon papasok ang kwento ni Eman Bacosa, isang batang pinili ang daan ng pasensya kaysa reklamo. Isang anak na mas piniling magsikap kaysa manumbat. Sa panahon ng ingay, siya ang katahimikan na nagsasalita ng mas malakas. At kung titingnan mo, yung bahay na pinuna ng netizens, baka nga iyon mismo ang dahilan kung bakit mas minahal siya ng mga tao. Dahil doon mo makikita na kahit anak siya ng isang bilyonaryo, hindi siya lumaki sa luho. Hindi siya pinalaki sa ginto, kundi sa alikabok ng probinsya. Hindi siya hinubog ng pera, kundi ng pagtitiis. At sa totoo lang, baka iyon ang dahilan kung bakit mas magiging matatag siya sa laban ng buhay dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng wala. At syempre kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.